likod po. Ragman. Una po ay titingin sa harap po natin. Okay, Miss Stella, follow by Sam. Hindi po. Sige po. Diyan po sa table. Again, state your name and then kung saan po kayo affiliated at kung sino po gusto nyo sumugot sa inyong tanong. Ella Dayawan po of BPFM and Voices ng Kapayapaan. My question is addressed to anyone sa presidential table. Kung meron pong tigdas ang ating anak, like sa mga magulang, ano po yung dapat gagawin para po sa kabatiran ng ating mga manunood? Ang unang gagawin po, pag meron na affected yung kanilang anak ng tigdas. Okay, anyone po sa inyo, ulitin ko lang, kung ang isang anak po ay nalaman mo na meron na siyang tigdas, ano po yung unang gagawin ni nanay? Magsisigaw ba siya, tulong-tulong, o ano po yung dapat nila? Unang dapat gawin ni nanay. Okay, so usually, yung tigdas naman kasi, muna sa makikinig yan. So, within a few days, mawawala din yan siya. Pag may tigdas yung bata, kailangan may check-up siya. Huwag nyo na hintayin na maglalaba. Ang unang gagawin is papacheck up kasi bibigyan siya ng gamot. Usually po, ang management po ng tigdas is symptomatic. Kung po yung sintomas, yun po yung gagamutin. Like for example, pag meron siyang sipon, bibigyan sa gamot para sa sipon. Pag may latlat, bibigyan ng gamot para sa latlat. Kung lang po is, kailangan ma-check up po siya para sa start pa lang, mabigyan na siya ng gamot. No? For example, kailangan niya ng vitamins, bibigyan niya ng vitamin C. Yun po yung mga first po na gagawin ng nanay pa-check up po yung anak. What if yung bata po nagkatigdas na siya gumaling? Babalik pa ba yung sakit? Usually hindi na. No? Usually, meron na siya immunity doon sa sakit. Meron na siya. Okay, maraming salamat. Unang gagawin ni nanay, huwag magsisigaw kung hindi dapat mag-prepare para ipa-check up ang kanyang anak. Pangalawang query po, pagka nagkatigdas, inshallah, hindi na makakatigdas ulit. Tama po ba? Okay. Okay, so dagdag po doon, no? Yung bata, kapag check up na, papahingayin na lang sa bahay, yung maraming fluids, no? Hindi papasukin sa hindi siya magkahawakan. Yan. Iwasan din na magkahamas mabuting nakamas kapag malapit merong tigdas. Especially doon sa mga kapatid or yung mga kasama sa bahay. Ibig sabihin din po ba, Dok, dapat ma-isolate yung anak na confirm na may sakit na tigdas? Mas mabuti, no? Kasi gaya ng sinabi natin masyadong nakakahawa ito, mas mabuti i-isolate na lang sa bahay yung bata ng tigdas. Anong pinakamataas na age ng bata? Yung nakakatigdas? Pinakamataas daw na age. Wala pong pinipilian, no? Basta hindi ka nabakunahan, pwede ka magatigdas. Kahit na maganda ka na. Kaya 59 years old. 6 months to 59 Ay, hindi po. Ganito po yun. Yung 6 months to 59 years old, yun po sana yung target natin. So for the information po ng media, magkakaroon po tayo ng region-wide na vaccination. Inshallah, this coming April 1 hanggang 3 weeks, no? So to 21. From April 1 to April 21, inshallah, magkakaroon tayo ng region-wide na immunization for the tigdas. Dati po, ang target namin is 6 to 59 months, gaya po nung nasabi ninyo. Pero we decided, 9 to 59 months before. Pero ngayon po, we decided to extend yung range upward and downwards. So from 6 months hanggang 10 years old na po yung babakunahan. Bakit? Kasi yung mga cases po natin nakita namin, marami rin pong cases doon sa bakuna natin, yung sa mga tinamaan ng tigdas, ay sobra sa 5 years old. So, ibig sabihin, kailangan ma-cover din po natin sila. No? So, yun po ang maliban po doon sa measles vaccination po, 4 po, dito po sa gagawin natin na region-wide vaccination, 4 po yung component nun. No? Meron tayong measles,
vaccination. Meron din pong oral polio vaccination. Then magbibigay din po ng vitamin A supplementation at saka yung pag-measure po ng mid upper arm circumference para ma-identify natin yung mga malnourished children. Mas malaki po kasi yung mortality sa batang malnourished, mas madaling mamatay kaysa doon po sa mga batang hindi malnourished. No? Okay, we Ano believe kaso? May dagat. Sige. Yan tama yun, pa-check up muna and then i-determine ng doktor kung kailangan siya i-admit o sa bahay lang. Pag i-admit yan, usually sa hospital, meron sinasabing measles ward. So doon sila, para hindi mahawa yung ibang pasyente na walang measles. Kung pauwi naman sa bahay, ingatan din po na hindi makasalamuha sa ibang bata kasi hanggang wala na yung rashes niya, 4 days pa, pwede pa siya makahawa. Baka wala siya lagnat, pero kung din ng rashes, pinalabas siya, makipaglaro sa ibang bata, baka mahawa. So, ingatan po natin yan para hindi po makahawa sa iba. Baka matamaan tayo sa sinasabi ni ng laro ka na lahat sa laraw na hindi tayo makapinsala, atin na napinsala. So, alam mo na yung kasi bahawa po sa iba, so magkaroon ng kasalanan yan. Doon naman sa Islamic side na so in terms of vitamin po, vitamin A po yung pili makatulong. Okay, maraming salamat. Next po, Sir Gumpay. Sino pa yung susunod na magtatanong? Again, state your name, kung saan po kayo affiliated, and then yung tanong sa sino po gusto mismo. Salamat po, kahit sino na lang siya. Regarding po sa operation sa bakuna, may possible ba na school to school ba ang bakunahan sa bansa? And then, pangalawa sir, meron kasi tradisyon na pag nagkaroon ng sakit na tigtas yung isang bata, pinapainom nila ng Gatorade siya. May ito ba yun? Sa gamot mo ba yun? Okay, unang question po kung meron bang gagawin na school to school, and pangalawa po yung tradisyon ng pag-inom ng Gatorade. Hindi po tayo nag-advertise. Okay, so una yung school to school. We are coordinating. We will be coordinating with the HCE para doon sa school to school. Remember po, kaya na sinabi ko po kanina, yung target natin is 6 months old to 10 years old. So marami po doon sa mga bata pumapasok sa school, pumapasok sa daycare centers. No? So ang coordination natin with the MPHTE is a school immunization targeting hanggang 10 years, below 10 years. Tapos yung coordination naman natin with MSSD will be targeting doon sa daycare children nag-aaral sa daycares. So yun, we will be coordinating each other with prepared communication bibigyan namin ngayong araw sa MSD and MSSD. Kasama na rin po yung MILG para po doon sa ating mga local chief executives. No? O kailangan din mag-board din po sila na gagawin nating immunization activity. Pagdating po doon sa Gatorade po, masyadong social yun. No? Fluids na lang po. Calamansi, juice, gatas, tubig. So, yun. Kung Gatorade, okay lang po. Pero masyadong social yan. Okay. Medyo mahal. Okay, Eric, please. Actually, yung Gatorade, iniinom yan pag may dehydration. Pati yung nag-aalala ng basketball kasi malakas yung potassium na lumalabas, magkakaroon ka ng cramps. Pero hindi ko recommend sa bata dahil may caffeine po yung Gatorade. Kung dehydrated po, kay may diarrhea, tapos gusto niya ng fluid, mas maigit po yung we are not endorsing yung Pocari Sweet kasi walang caffeine. Meron din sodium, meron din potassium. Parang equivalent doon sa Or, bilihan mo na siya ng D5AR na dextrose, painom. Painom pwede inumin. Pwede inumin. Hindi lang mo pa, pang-tusok as dextrose, pwede siya inumin. So, magkahawig yung Pocari Sweet pati yung dextrose. Yun po, pag dehydrated siya. Dok, about yung durian, mahapon. Durian. Durian daw, mahapon yun.
Basta kumakain ng durian, pakain ng durian. Pero marami nagsasabi na pag dengue, yung durian. Pero wala pa tayong study. Pero yung mga experience, nasabi na mga durian, mapataas ng platelet. Pero wala pa tayong study na para i-validate. Pero experience lang mga nagkaka-dengue. Hello? Okay po, ma'am. Dagdag lang, no? Dagdag. Yung sa mga yung sa mga herbal natin, marami tayong mga herbal products or herbal medicines na hindi dumaan sa studies, pag-aaral. So kapag hindi po yan dumaan sa pag-aaral, yun muna nakikita natin, yung dosage, baka overdose na yung binibigay mo na herbal product or herbs na sa kanya, baka overdose ka na, or baka underdose kasi hindi nga dumaan sa pag-aaral. Then, pwede rin po, hindi natin alam yung mga drug interaction. Baka may problema siya kapag uminom ka nito herb na to, may problema sa gamot na iniinom naman na iba. No? Then, pangatlo, hindi natin alam yung mga side effect. Baka hindi na pala maganda sa kidney, hindi maganda sa liver, kasi hindi na nakuha na pagkakaan. So, yung durian naman, pagkain naman po siya, I think wala namang problema to. Ayun lang po yung ating portion doon sa herbal products. Okay, maraming salamat. Bago po sa iyo, ma'am, I think si Sir Sam muna. Sir Sam. Hello. Morning, Sansari of the Excellence Radyo Vida. Maliban sa social media, I think very influential din yung mga pictures sa simbahan, pati sa masjid. May kinumisyon na po ba tayo na kumbaga mamumbinse sa mga parents na isa-ilalim sa vaccination ng kanilang mga sanggol? Meron po ba tayong ganong effort? Okay, so dito po sa gagawin natin outbreak response immunization sa April 1 hanggang April 21. Kasama po doon sa ating pupuntuhan, hire po ng mga Muslim religious leaders and social mobilizers. No? So it would be the IPSOs, assistant officers, sila po mag-identify sino po yung mga religious leaders, kaya po na nasabi ninyo, ang pwede nating itap para po magbigay na para po mag-advokasya doon po sa ating immunization. Kasama po yan sa ating Bismillahirrahmanirrahim. Actually, about sa yung sabihin mo sa side ng mga Muslim religious leaders ay sa Darif mismo ay meron kami ginawang khutbah, sermon regarding sa vaccination. And then, since yung nagkaroon ng COVID, ay yung mga ustads natin, mga ulama ay sila lahat ng mga masjid dito ay talagang bawat isa ay nag-assign yung mga leader, nag-assign ng mga khatibs, deliver of sermon na ipaukot ba yung vaccination for anti-COVID. So, meaning, dahil sa itong nag-outbreak ng na ito, yung message na ito ay atindan din ito. Biglang sa niya, bakit siya ay nung nag-COVID na ginawa na po yan ng mga ustads o ng mga specific and as well as yung mga taga-Darif na. At saka meron kami copy, khutbah, sermon regarding sa vaccination. Sinulat ng Darif na. Okay. Any follow-up, Sir Sam? Yes, I think pati sa simbahan din siguro kasi syempre ang bar naman pero may non-bangsa, what I mean is may non-Muslim constituent. Okay, pahuli na lang, totoo mo yung masabihan nila, pagka nagkapigtas ka, never ka na magkakapigtas habang buwan. Thank you. Oo, natanong mo na. Yes po, kasi pagkakaroon po yung tao na immunity, para na rin siyang pinakuha Dito na, nagagalit na. ng ilang doses. Kasi Baka mag-walk out ang na na yung bakuna kasi galing din sa pigtas. Ano lang siya,
pinahina lang, in-inject sa katawan mo para magkaroon ka ng artificial na tignas. Pero hindi siya makakitalan. So, ang action ng katawan mo ay magkakaroon ng antibodies na panglaban doon para mapuksa yung virus ng measles. Ngayon, yun yung sa vaccine. Para pag dumating yung measles, kilala niya yung pagpasok ng virus ng measles at atake niya at mapuksa niya. Ngayon, kung actual na nagkaroon ka ng measles, ganun din, makipaglaban yung katawan mo, magkakaroon ng antibodies na marami para labanan yung tigdas, yung virus ng tigdas. At pag ikaw ay tinamaan ulit, hindi na siya makikapasok kasi meron ka ng antibodies na panglaban. Kung baka sa labanan ay meron ka ng, kung sa Scott missile ay meron ka ng Patriot na panglaban na pangsagan doon. Doon sa panglaban sa yung Scott missile na sinasabi. Pero ka ng sundalo sa katawan na pag dumating yung kalaban mo, silayin niya yung virus. Okay, maraming salamat. Sir Sam, pag kayo po ay nagkatigas, forever na hindi na magkakatigas ulit. Tama? Once lang po. Kaya nga lumabas po sa mga survey o ginawa o nagkaroon ng mga tigdas ngayon, sila po yung mga hindi na bakunahan. Okay? Last week. At least po, ibang genotype na sumama sa iyo. Tulad ng dengue, maraming types yan. 4. So, hindi mo alam kung sumama sa iyo. Kaya hindi alam kung magkadikit ka pa rin. Depende sa genotype. Okay, susunod po. Assalamualaikum, good morning. I'm Julie from Itapato News. So, ma'am, my question is, what is the difference between the allergy and the measles or what we call tigdas? Because they very look the same, no? Na pula-pula po. Because I've encountered that of a person because they do believe that it's just a kate-kate or buyag, no? Because we do believe that in rural area, we do believe in what we call buyag-buyag pa in Tagalog. So, how can you address to them that it is a misal, not just a buyag-buyag or a simple buyag or a kate-kate? Okay, paano po nila ma-identify na ito ay buyag-buyag or tigdas? Akala ko yung buyag-buyag, nagdanat ka ng buyag-buyag. No? Yung iba pala meron pala yung kati, no? Kati or tigdas. Dapat may mabili ka no? na. Or paano po nila ma-identify kung buyag-buyag or tigdas? Yeah, kung kuya kasi po kasi alam ko ano yung kuya. I think it's allergy guys. Superstitious. Rashes po. Okay. Parang girl, ay, kulang ako ni ano. Yeah, yung rashes ng measles, magsisimula yun sa mukha, then sa then sa kakakalat sa Girl, mukha. ang tigdas. Yan ang Kaya I think yung kuya pwede try sa mga kamay or what. Pwede rin magkaroon ng allergy sa buong katawan, pero with, ang unang lalabas kasi sa measles is upo-sipon, lagnat. Then pagmumula ng mata. Then kung titingnan mo yung ungaga niya, titingnan mo sa may pisngi banda, may makikita ka mga puti-puting spots. Yan po yung usual na sintomas ng measles. Wala po yan doon sa sinasabi ng kuya-kuya. Then pagkatagal-tagal saka lalabas yung inyong measles. Then simula po yan sa mukha, sa leeg, then sa kakakalat, hanggang paa. Because sir, they do believe in Dr. Kwak-Kwak, no? Dr. Kwak-Kwak is the albulario. So, doon na din natin yung may mga tigdas, kaya hindi na kahon. Now, as we can see in the data, sir, no, the high case of the tigdas is in rural area. No? Sana, sir, mapuntahan po yung mga rural areas natin na they don't have access, no, to para po magpa-inject sa measles outbreak po natin. Yeah. Actually, gagawin natin outbreak response organization. House to house po yan. Kasama na po yung mga geographic area isolated.
have access by Last two, Ma'am Daisy, and then from Brigada News. Ma'am Daisy po muna. Followed by Brigada. Magandang umaga sa akin. Ang ibig sabihin po kasi ng buyag-buyag, sa Bisaya kasi yun siya do. Yun bang nasagi na hindi katulad sa atin? Po. Yun yung ibig sabihin ng buyag-buyag. Kaya akala ng iba, nasagi ng ulo sa pulso, so nagkaroon siya ng racket. So yun dinadala sa Dr. Watt. Now, my question is that, Akala ko yun na yung tanong mo eh. inano ko lang yung buyag-buyag. Opo. Kanina po nabanggit yung sa Jesus, nagkakaroon ng, ano ba yun, kumukulang yung effectivity, nababawasan yung effectivity ng vaccines kung malayo. Ano po yung ating actions para po ma-address natin itong ganitong problema natin? Yeah, usually yung sa bago tayo magkaroon ng outbreak response immunization, gumagawa po yung ating mga RHUs and mga provinces ng tinatawag natin microplans. So ito po yung plano nila, paano nila ipapatupad yung pagbabakuna. At kasama po doon sa plano yung pag-identify ng mga lalagyan ng vaccines. Yun yung tinatawag natin mga vaccine carriers. Yung ating mga ice packs na may nilalagyan ng ice para hindi sira yung... Matagal naman yung inaabot. Pwede umabot yun ng 12 hours. Second is that, sa amin, sa panalong, In addition doon, ibig sabihin nun is yung humihina. Pag hindi po natin yung mga health workers natin, for example, yung multiple dose vaccine, once na nabuksan yan, dapat within 8 hours, pwede pa siya. Pero pag binigay mo na more than 8 hours, hindi na gano'ng effective. So, especially na sa mga island, na malalayo, yung travel nila, baka pagdating doon, nakabukas doon sa isang area, ilipas sa ibang bahay, dahil sa lalayo, may pagkakampas ng 8 hours. Then, dagdag pa yung hindi stable na electricity. So, pag doon, kailangan doon training na mas na mabuksan, dapat ubusin. Kung hindi, itapon na as waste. Kasi pagbukas na ng bato, kasi bakit ka magbibigay ko din na effective. So, yun ang ginagawa doon. Pangalawa, ang ginagawa natin is may available na single dose. Para once na buksan mo, bigay mo, wala na. Kaysa multiple na 10, kung dalawa, tatlong bigay mo, meron kang 7 na available, pag mo naligay, nasa sila. So, yun yung bakit mahina. So, ang counter natin doon is simply doon sa mga kuha natin na hindi stable yung electricity, dapat may solar na mga cold chain management para kahit walang kuryente ay stable pa rin yung temperature. second is that, the last time we had an interview with Doc Abbas, na-mention po ang Doc Abbas yung presence po ng UH National na bumaba na. Opo, nandyan pa rin po ba sila, Doc? At hanggang saan yung ini-extend nila na assistance maliban sa technical assistance po? So maganda na yung particular po ang sabi mo. Yeah, actually po, hindi po nawawala yung kanilang support sa atin. No? In fact po, every day po, nag-meeting po kami. After po nito, mamaya around 1:30 po meeting po with the DOA sa every day po yung kanila, yung ating ugnayan po sa kanila. Second, yung budget po na ibigay for this, yung initial budget po around 25 million. Galing po yan sa DOA. And I think mag-augment na lang po yung Bangsamoro government. On top of what yan, hindi kasi kulang po yun kapag isasama natin yung lahat ng mga probinsya sa Sibustan. So, hindi po nawawala yung support ng DOA Central Office po. Dito po sa ating gagawin. Business Outbreak Response Organization.
last from my end po. May mga lugar na pinapriority natin ngayon na dapat mabakunahan talaga yung mga bata doon in particular. Anong lugar po? Yeah, yung ating priority po is Lanao del Sur, Marawi, Lanao del Norte, Cotabato City. No? So yun po yung mga areas po na priority natin ngayon. Dahil yun po yung mga areas na maraming cases. So sa ngayon po meron din dinagdag natin yung Sulu. Sulu po kasi meron 50 plus cases. And nagsimula na rin sila actually magpakuna. Kahit na hindi pa po nag-start yung sa atin, nagsimula na rin sila magpakuna. And I think they were able to vaccinate around 9,000 children. Ulitin lang po natin mga lagon, no? Nabanggit ni Doc Abasis yung pong Maguindano del Norte, Lanao del Sur, and Marawi. Yan po ang prioridad na magkakaroon tayo ng mass vaccination. Okay? We move to Bangsamoro Information Office. From Bangsamoro Information Office. So, ito po kahit sino na lang po talaga. So, doon po, Doc, sa yung first action po ng MOH, kasi yung 592 is not a joke, So, maliban po doon sa outbreak response immunization, ano po yung iba pang ginagawa po ng MOH para kahit pa paano ma-lessen man lang yung, let's say, yung mga namatay or para hindi na siya lumobo pa yung 592 and hopefully hindi na nga siya like madagdagan or tumaas pa into 1,000. So, ano pa yung ibang ginagawa ko ng MOH po? Thank you. Yeah, unang-unang ginagawa natin is pagpapalakas ng ating surveillance activities sa ground. Dito po sa gagawin natin na business outbreak response immunization, meron pong apat, yung bawat team po dyan, meron pong apat na tao. So, meron pong isang vaccinator, meron pong isang MRL, or social mobilizer, which will serve as guide. Then, pangatlo, meron tayong tinatawag na surveillance officers. So, yung surveillance officers, sila po yung maghahanap ng mga cases. And meron din tayong encoders. No? So, maliban dito, may mga surveillance officers din po tayo sa mga municipalities and provinces na sila po yung nagre-report ng mga cases pag meron sa kanilang lugar, nire-report po yan agad-agad sa probinsya, and the provinces will send those reports also to the MOH. Then pangalawa, yun nga yung sinasabi ko, kailangan kasi dito sa outbreak, talagang outbreak response immunization, yung alam natin, pinakamabisa. No? So maliban dito sa outbreak response immunization, nagpa-partner din tayo, pinapaiting din natin yung advocacy doon po sa routine immunization. So kasi yan po ang reason din no, bakit dumami or lumobo yung ating mga kaso dahil wala na masyadong mga nanay na nagpapabakuna. So we take this opportunity para inganuhin. Sana I hope that the media, our media friends can help na i-promote po natin yung routine immunization. Kasi po pag marami ng mga bata ang hindi nabakunahan sa isang lugar, mag-i-expect po tayo lalabas yung sakit. Ang tawag po naman dito is vaccine preventable disease. Mga sakit na pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ngayon, kung wala nagpabakuna doon, for example, kaya lumobo itong measles, meron naman tayong mga measles vaccine. According sa IPSO, sapat naman yung bakuna na meron tayo. Ang problema na maraming mga nanay hindi nagdadala ng kanilang mga anak sa ating mga health centers para bakunahan. So, kailangan paitingin natin yung advocacy din doon sa routine immunization. And pangatlo, nagpa-partner po tayo, hindi lang po sa DOH, kasama po natin ang UNICEF, nandito sila. Kasama natin ang World Health Organization at iba pang mga Relief International and other development partners na sila naman yung nag-train sa ating mga tao sa ground para madagdagan no, yung kanilang capabilities and yung kanilang mga skills. So, marami pa po tayong ginagawa actually sa ground and sa MOH. Katulad po nitong pag-activate natin ng
code blue na alert. Kasama po natin hindi lang po yung NIP, kasama na po yung iba-ibang mga programa. Pinututulungan po natin to na ma-resolve itong issue na. Okay, maraming salamat. Ato. Sige ba daw? And then, pinapalakas din ba natin yung sa clinical side na dapat early sick consultation. Huwag po yung late na, may complication na sa kapatid sa hospital. So, early sick consultation, pakonsulta ka agad kung meron kailangan i-admit, meron tayong ambat, meron tayong malasakit program, meron tayong MAID na malasakit medical assistance for indigent and financially incapacitated patient na pwede mag-access doon yung mga kabayan natin na para ma-free po sila doon sa hospitalization. And then, nag-declare na po ang MOH kamakailan ng public health emergency para po ma-access yung mga funds sa quick response funds na magamit po natin doon sa mga kailangan natin na paglaban sa outbreak ng measles. Okay, maraming salamat, Dr. Tato. At gusto rin natin iparating na hindi na masasabi ng bawat isang magulang na hindi nila kaya i-interview ng kanilang mga anak dahil wala silang pera o gagastusin kasi meron na pong free medication para po sa inyong lahat. Yan po ay nabanggit na po ni Dr. Tato yung kanina. Okay, last na lang po. Humihingi po kami ng paumanhin kung hindi po namin mag-cater lahat ng ating mga media friends to ask questions. But I hope and we believe sa mga nabanggit po ng ating mga sa panel po ay nasagot naman ng iba pong mga agam-agam. Okay, from Brigada News, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norgaya po ng Brigada News sa Cotabato City. May data ho ba tayo, Doc? Kung ilan yung mga bata sa farm region na hindi pa bakunado laban sa tigkas? And then, ilang mga kabataan ba yung target natin na mabakunahan sa mass vaccination? Target din ngayong April, region-wide. Okay, ang unang tanong po ng Brigada News ay may data po ba tayo sa mga hindi pa nabakunahan? Tama po ba? Pangalawa po ay ilan po ang target natin dito sa ating mass immunization this coming April 1? Meron pa tayong data yung sa kasama sa office po kasi yung kasama po yan sa regular na reporting sa FACCIS kung ilan yung nabakunahan. Yung sinasabi kong FIC at saka CIC, kung ilang percent na po nabakunahan. Ngayon, yung gap no na, for example, kung ang FIC natin is around mga 55. So, ibig sabihin, 45 pa ang hindi pa nabigyan ng bakuna. Pero pagdating dito sa outbreak, more than that sa target natin. Kasi pati yung nabakunahan na, pati yung nakompleto na, ay bibigyan pa rin uli ng bakuna. Kahit na nakatatlo na siya, nakaapat na siya, basta 1 month apart, pwede pa rin siya bakunahan. Pagka in times of outbreak, pwede siya bakunahan. So, mas malaki yung target natin kaysa routine. Kasi pati na bakunahan na, nakompleto na, bakunahan pa rin. Meron pa tayo data sa Okay. Dr. Tato, siguro kung... Ron, ano dyan si Ron? Cyrus? Meron kayong data ilan yung... Okay, sige. We are still consolidating, no? Yung data. Pero ganito po yun. Yung ating gagawin pong measles outbreak response immunization, ito po ay blanket immunization. Ibig sabihin lahat po ng bata, 6 months to 10 years old. Whether nabakunahan ka man last year, mabakunahan ka pa rin ulit. No? Yun nga yung sinabi ni Dr. Tato, during mga ganito na outbreak response immunization, 28 days lang yung titingnan. After 28 days nung last siya nabigyan, pwede na siyang bakunahan. Okay? So, yung gagawin nating outbreak response immunization will cover lahat po ng 6 months to 10 years old or less than 10 years old na mga bata. So, yan po siya.
Okay, maraming salamat po sa ating mga media friends and I think our panelists. Pwede po ba kayong magbigay ng closing message o panawagan po sa ating pong mga magulang, lalong-lalo na sa ating is coming outbreak response immunization. Huling mensahe o panawagan po sa Pasalamat tayo una sa lahat ng kasama natin ng media dahil nandito sila tumugon sa ating invitation. Dahil sila po yung malawak yung coverage na dahil sa social media, sa radio program nila na maparating sa ating mga kababayan na mga parents na gaano ka-importante yung bakuna po. So, kailangan po mensahe po sa lahat ng magulang magpabakuna po dahil ang kasabihan po ng Propeta Muhammad SAW, walang binaba na sakit ng walang kaukulang lunas. So, yun po ay isang order po na pag ngayon may outbreak ng measles, ay hanapin po ang lunas, na ang lunas po ay dapat magpabakuna. So, ang pagsunod po yan sa kautosan po ng Islam ay meron po yung kaukulan na rewards. At pag hindi ka sumunod po, ay siyempre mahaharap mo yung mga consequences na hindi mo pagsunod. So, dapat sa ating mga parents, ipapakuna yung mga anak nila, 6 months to 10 years old, ay ipapakuna. Babae o lalaki ay magpapakuna po. Kahit na po, nakompleto na po yung bakuna, kailangan papakuna po ulit. Maraming salamat po sa ating mga media na ipalagan natin yung mga mensahe natin. Okay po, Doc Abbas. Gusto namin i-take into opportunity na manawagan sa lahat po ng ating mga magulang. Magkakaroon po tayo ng measles outbreak responsibilization sa lahat po ng areas ng barn. Ang target po, ang babakunahan po natin ay 6 months hanggang hindi po umabot ng 10 years old ng mga bata. So, I hope na magpagtulungan po tayo. Ito po ay para po sa inyong mga anak. Marami na pong namatay dahil po sa tigdas. At ito po yung alam namin na pinakamabisang paraan para maproteksyonan po yung ating mga anak laban po sa sakit na to. So, I hope na yung ating mga media friends and other agencies ay magkipagtulungan din po sa amin para po maging successful po itong ating Ato Fawaz. Doc Fawaz. Yun nga po, ang mensahe namin sa Ministry of Health ay to encourage the parents na papakunahan po ang kanilang mga upang maiwasan po natin yung paglaganap pa ng tigdas dito. Sapagkat alam po natin na itong health emergency crisis situation natin with regards to the measles outbreak dito sa BAR ay isa already a national concern. Kasi po, pag ito ay nag-spread out sa ibang region, and eventually it will be a nationwide problem. So yun po yung iniiwasan po natin, kaya po tayo nagkakandak ng mga campaign. At saka kaya po tayo nandito, yung mga media po natin, upang to have a collaborative effort in resolving this crisis or this situation. So nagpapasalamat po kami sa ating mga media friends and partners in helping us dito sa campaign natin dito sa measles outbreak. Thank you very much, everyone. And of course, from Bangsamoro Garo Ifta. Sa side po ng Darul Ifta, inshallah subhanahu wa ta'ala, kami po ay patuloy na makikipagtulungan sa MOH para ma-encourage yung mga tao, mga Bangsamoro na ipapakuna yung kanilang mga anak. Through pwede kaming magbigay ng mga sermons sa mga masjid, and then ma-elaborate namin sa kanila yung kahalagahan, ano ba sa Islam yung pagbabakuna, yung mga evidence sa Quran, sa Hadith, yung kahalagahan
or permissibility ng pagbabakuna po. Na kung nang sa gayon ay mas lalo po silang ma-encourage na huwag pabayaan yung kanilang mga anak at saka sa pagbabakuna. At saka maalis na rin yung kanilang agam-agam. Kasi minsan ay yung mga ibang mga constituents, lalo na sa mga remote areas, mga rural areas, may mga yung sabi ni Doc na may mga misconceptions, may mga hesitancy, ay baka ito, kapag halimbawa malaman nila na yun ay gamot, haram ba ito or haram? Minsan ganun yung mga ibang panila, hesitancy nila. Although na alam nila na yun ay talagang gamot, yung agam-agam naman nila ay, is it halal or haram? Yun. So sa Darulifta, sa mga Muslim religious leaders, sa kasami sa Darulifta, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kami po ay handang makipagtulungan at patuloy po kami makipagtulungan sa MOH para ipalaganap itong encourage yung mga sa mga tao yung pagbabakuna, especially vaccination against tigdas or measles. So yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po, maraming salamat. Gusto lang po natin ipaalam ulit na ang bakuna po kontra tigdas ay halal. Yan po ay pinakatotohanan po ng Bangsamoro Darulifta at tayo po ay nagkaroon ng fatwa o Islamic ruling. Pangalawa po, inuulit din po namin na madaling kumalat ang tigdas sa komunidad, kaya magbantay sa mga sintomas. Sabi nga natin, ang mga sintomas po ay sipon or coryza, pamumula ng mata or conjunctivitis, ubo or cough, and of course, ang mapupulang pantal or rashes at lagnat. Hindi po totoo yung buyag-buyag na sinasabi kasi ang una po ay may pantal na nagmumula sa mukha, papunta sa liig hanggang sa baba ng ating katawan. Sa lahat ng ating mga media friends, maraming salamat for the short notice na nandito po kayo ngayon at sana po sa ulit ng ating press conference ay magkakaharapan, magkakarinigan at magkakasama pa din po tayo muli. At sa lahat po ng ating mga kasama sa MOH family, ang ating pong OIC Director General Dr. Tato M. Guzman, Deputy Minister Dr. Zulkarnain M. Abbas, Director 2 for Technical Services, Dr. Ahmad Fawaz Israel, and of course, ang Bangsamoro Darulifta, Sheikh Muhammad Pangka, the translator, and of course, Sheikh Montashir Taki, the Executive Assistant ng Bangsamoro Darulifta. Sa lahat po ng bumubuo ng Ministry of Health, maraming salamat. Sana po sa ating mga media, matulungan po natin ang ating pong Bangsamoro constituents, inshallah, lalong-lalo na po sa gagawin natin outbreak response immunization. Doon po sa data na hinahanap po ninyo, may bibigay po namin yan. At we hope na sulat po ninyo ang email ad para po madali po namin masend po sa inyong lahat. Ay sa lahat po ng mga media na hindi po namin napagbigyan sa inyong mga katanungan, kami po ay humihingi ng paumanhin. At I believe and we believe, we hope, nasagot din po ang lahat ng inyong mga agam-agam at mga katanungan. With that, ito po ang inyong lingkod, Saida Jokalano Ali, ang Health Education Promotion Officer 3 of Ministry of Health, Bangsamoro, Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Maraming salamat.